Hello and welcome sa inyo lahat. Ako nga po pala muli si Mr. XYPH. So ang topic ko for today is decision analysis pa rin. Yung under niya is yung decision trees with revised probabilities. So when we say decision trees with revised probabilities, it requires a series of decision. So revised probability, it is also known as posterior probability in Bayesian statistics. And it is revised or updated upon event occurring after taking into consideration the new information. So for this section, the decision trees with revised probabilities will be presented with the following conditions. So number 1, the payoff for each alternative is known. Sa pangalawa ay meron probability of occurrence of the state of market is known. So yung state of market dyan, yun din yung states of nature natin. Then number 3, the conditional probability on the result of the survey given that states of nature is known. So di ba meron tayong ginawa nung una, dun sa unang video ko, yung conditional probability. So, gagamitin pa rin natin yun dito sa revised probability para yun yung ating pagbabasehan. And then yung pang-apat, the cause of the sample information is known. So, ibig sabihin, sa revised probabilities, kaakibat dito yung nagkaroon tayo ng survey. So, dun sa survey na yun, syempre, meron cost. Ayun yung cost of sample information. So, sa sample information, dun tayo nag-gather ng data. So, doon, binabayaran natin yung nag-survey para dun sa mga information na kailangan natin. So, yun po yun. And then, ito po yung decision trees notation natin dun sa conditional probabilities na alala nyo. Ganito rin po yun. So, kung mapapanood nyo po yung video na yun, ito yun. And, gagamitin natin siya. Yun yung conditional probabilities, diba? Yun yung number 4. Sa paggawa ng ating revised probability, syempre, kasama dun yung unang decision. Ito yung retain na sinasabi. So, kung i-retain natin yun, ibig sabihin, yung conditional probabilities, yun yung magiging mismong sagot niya. So, dito, pagka-retain siya, pwede na siya maging isang sagot na lang. Kung ano yung sagot dyan sa conditional probabilities, yun na yun. So, isa na siyang long decision. So, yun yung C. Pero, syempre, kung hindi naman retain, so dun papasok yung ating survey. And then, so sa pangalawang alternative ng ating revised probabilities, dito papasok yung ating revised. Okay, so dito meron tayong EMB pa rin. Ito yung events node natin. And then, meron tayong positive and negative. Yung positive and negative yan, yun yung probability. Parehas na survey. Sabihin, merong positive survey and merong negative survey. Ano ibig sabihin nun, Mr. XY? Ito po yung positive result ng ating survey. And then, doon sa baba, meron tayo negative result. So, ibig sabihin, kung it's either doon sa dalawang probability na yan, kung magkakaroon ba tayo ng gain. So, syempre, doon tayo pipili. Diba? So, ayun. And then, syempre, meron ditong positive tsaka negative, diba? And then, meron niyang tig-dalawang alternative or more. 2 or more alternative. Dito kasi dalawa lang sa example ko. So, ayun. Meron tayong tig-dalawa. So, if the events of payoff are equal, yun yung long decision natin. And then, sa ating EMV, so, meron tayong tig-dalawang event. Assume lang natin yan. Okay? And then, magkakaroon tayo dito ng payoff. So, ayun yung payoff natin. And the next is, yung ating probability, syempre. Nandito yung ating probability. So, ganyan lang po gumawa ng ating decision tree. Tapos, tawag po sa kanya is posterior probabilities. Syempre, nagkaroon na tayo ng malawakang computation para makuha natin yan. So, mamaya ituturo natin yon. And the next is, ayan, yung probability naman ng ating positive and negative. Syempre, kailangan din po yan. So, gagamitin pa rin natin yung value ng ating posterior probability para makompute natin yung positive na yan. So, ang tawag sa kanya is the probability of the survey. The next is, dako tayo sa ating example. Charles is the product manager of Surf. In my previous video, was able to determine the conditional probabilities if the survey was conducted on the market. The result of the survey was either positive or negative. If the market is successful, the probability is 70% that the survey was positive and 30% that the survey was negative. If the market is a failure, the probability is 18% that the survey was positive and 82% that the survey was negative. The prior probability is the 35% that the market is successful and 65% that the market is a failure. The figures are summarized below. What is the probability that the market is successful and given a positive survey? What if the survey is negative? What is the probability that the market is a failure given a positive survey? What if the survey is negative? So, ayun po yung ating example. So, makikita natin yung positive tsaka negative dyan. Ayun po yung dalawang survey na kapag negative or positive yung kanilang result. And then yung 70%, ayun yung para sa positive and 30% para sa ating negative. And then, dito sa yung 18% dito tsaka yung 82%, ito naman po yung if the market is a failure. So, yun yung probability nila. Pagka ang survey is positive.
And then 82% naman daw kapag successful pero negative. Tapos dito sa ating prior probability, ito rin yung basic na probability ng market. Ito yung sa conditional probabilities natin. Ayun yung po yung probabilities niya. Ginawa lang siyang prior probability. Ayun talaga yung tawag sa kanya. Okay, and then ang tanong naman dito is what is the probability that the market is successful given na positive? So meron doon both positive and negative na hinahanap para sa ating successful, and para naman po sa failure ay meron din pong isang positive tsaka negative din na survey. So yun po yung ating katanungan. So ang una natin gagawin, syempre convert natin yung ating data dito papunta sa table. So ito po yung makikita nyo sa probability survey market. Meron po tayo ditong 0.7 tapos 0.3 dun sa successful. So based dun sa ating problem. Sa positive meron tayong 0.18, sa negative meron tayong 0.82. So both yun dun sa failure natin. And then dun sa baba natin, ito naman po yung para sa ating market. Ito yung positive tsaka negative din na feedback. Ito yung ating prior probability na part. So ito given talaga to. Given yan dalawa na yan, yung type of market tsaka yung ating prior probability. So ang kukumpitin natin dito syempre yung joint probability, yung p-survey tsaka yung posterior probability. So para makuha ang ating sagot dyan, so malawakang computation ang gagawin natin dito. Ang una natin gagawin is determine the revised probabilities. Ayan po yung pinakagagawin natin. Pero syempre, hinati siya sa mga steps. So, ang una natin gagawin dito sa step 1 ay determine the first joint probabilities based on the result of survey and type of market. So, dun siya nakabase dun sa survey tsaka sa type of market. And then, ito yung ating formula. Meron tayong probability, survey and market is equals to probability of survey market multiply the probability of market. So, para makuha, ganito lang po yun. So, sa ating table, meron tayong successful na 35 and meron tayong failure na 65. So, gagamitin natin yung dalawang percentage na yan. So, nilagay ko lang siya dyan. And then, meron tayong, sa positive, meron tayong dalawang equation dyan na kukunan. Ayun yung para sa ating successful tsaka yung failure. So, sa ganun din sa negative, kukunin din natin yung successful tsaka failure niya sa ating joint probability. So, solution for joint probabilities, ang una na, syempre, lagyan natin yung table. And then, para sa ating positive and successful, ang computation niya is 0.7 multiply by 0.35 equals sa 0.245. So sa ating pangalawa, para sa ating negative times successful, meron tayong 0.3 times 0.35. So meron tayo ditong 0.105. So sa ating third, meron tayong probability ng positive times natin siya sa failure. Meron tayong 0.18 multiply by 0.65. So ang value niya is 0.117, and then sa ating panghuli, yung negative times failure natin, meron tayong 0.82 multiply by 0.65. So meron tayo ditong 0.533. Ayan na yung magiging answer natin. So gumawa naman po ako dito ng p-survey natin na tree natin para mas ma-visual natin yung ating answer. So meron tayo ditong positive tsaka negative. So meron tayo ditong 0.35 tsaka 0.65. Ayan po yung successful tsaka failure natin. And then sa ating baba, ganun din po. Meron din tayong successful tsaka failure din. So both positive and negative. And then meron tayo syempre yung ating payoff kanina dun sa ating problem. Meron tayo ditong 0.7 para po sa ating successful and 0.18 para sa ating failure nung positive. And then sa negative naman po, meron din po tayo dito na successful na 0.3 and meron tayong failure na 0.82. So i-multiply lang po natin siya. Actually, pares lang po dun sa ginawa ko kanina. And ito na po yung magiging answer. 0.245 and 0.117. Tapos dito meron tayo sa pangatlo na 0.105 at meron tayong 533. So ganyan lang po siya actually. Pares lang siya dun sa ating table na answer. So ginawa ko lang to para ito yung other computation natin. Okay, so ayun na po yung magiging answer niya. 0.245, 0.117, 0.105, tsaka 0.533. So, ang sunod naman po natin gagawin nito is determine the probability of the survey based on type of market. So, ang formula po dun is syempre, yung sagot kanina natin na P-survey successful plus natin to sa P-survey na failure. So, ipagpa-plus lang po natin yon. So, itapat lang po natin. So, di ba, meron doon positive tsaka negative. So, kunin lang natin doon sa table natin. Ayun yung magiging ating computation. So, ayun na po siya. Meron tayo ditong 0.245 plus 0.117. So, pag pinag-plus natin siya, magiging 0.362. Or pwede na rin 0.36 na rin. So, sa ating pangalawa, meron tayong 0.105 plus 0.533. Ito yung answer kanina, di ba? Kung makikita niyo po. So, ito po yung magiging answer niya. Magiging 0.638 or pwede rin
0.64. Balik tayo dun sa ating 3. Meron tayong 0.245, 0.117, 0.105, tsaka 0.533. So, ang mangyayari lang po dyan, pinag-plus na siya, di ba? So, kapag pinag-plus natin siya, so para din pala siyang EMV dun sa ating computation. Okay, so ito na po yung magiging sagot natin dyan. So, 0.362, 0.638. And then, kunin natin yung mas malaki sa kanya. Para saan yan? Mamaya, makikita natin yan. Yung sagot na yan sa dulo na yan. Para mas makuha natin yung ating answer. Ang sunod naman po natin kukunin, syempre, ito na yung final natin. Determine first the posterior or revised probabilities based on result of survey and type of market. So, meron tayo ditong P-survey and market divided by probability of market. So, sa ating table, ito yung posterior probability natin. Meron tayong successful and failure. So, ilipat lang natin siya sa mas malaking table para lumabas yung kanyang computation. So, sa positive side naman po, meron po tayo ditong 0.245 divided by 0.362. So, ang lalabas dun is 0.6768 or round up na lang natin siya. And dito sa ating negative naman po, meron po tayo dito 0.105 divided by P-market na 0.638. So, ang lalabas po sa kanya is 0.1646. So, sa ating positive na failure, meron tayo dito 0.117 divided by 0.362. So, ang lalabas po dun is 0.3232. So, sa ating last, yung ating N times F. So, dito meron tayong 0.533 divided by 0.638. So, equals po siya sa 0.8354. So, yun po ilalagay natin sa ating posterior probability. Ayun po yung magiging value natin. So, pwede rin natin siyang i-round off kung gusto po natin. Para kayo, bahala kayo. Ganun. And then, equals siya sa 1 kapag pinag-plus natin yung positive at yung negative natin. Plus lang natin siya dun sa mga magkakatapat. So, value is 1. Sure ball yan. Okay. So, ayun na po yung ating answer sa ating posterior probability natin. Ang tanong kanina, what is the probability that the market is successful given a positive survey? So, ang answer is 67.68%. So, what if the survey is negative? Ang answer naman po dun is 16.46%. So, sa ating pangatlo, what is the probability that the market is a failure given a positive survey? So, ang answer is 32.32%. So, what if the survey is negative? So, ang answer is 83.54%. So, yun na po yung answer sa ating 1. Sa ating conclusion, if the survey is positive, the probability is 67.68% that the market is successful and 16.46% that the market is a failure if the market is a negative. The probability is 32.32 if the market is successful and 83.54% that the market is failure. Ito yung ating conclusion. So, dako po tayo sa ating part 2, yung Unilever Surf 3. So, Charles, the product manager of Surf in previous problem, is planning to conduct a survey before making a decision on what product to launch. The cost of the survey is $1,200. The figures are summarized in table below. Should Charles conduct the survey? How much gain or loss will he expect for the company? What will be his decision if the market is positive? What if the survey is negative? What is the expected value of sample information or EVSI? So, ito po yung payoff table summary natin. O, kung makikita nyo, ito rin yung value dun sa unang problem ko, di ba? Nadagdagan lang po siya ng cost of survey. Halos ganun lang po yung nangyari sa kanya. So, meron tayo ditong Surf with Lemon, $15,000. Then sa ating failure, meron tayo ditong negative $5,000. So, sa ating Surf with Lime, meron dito tayong $5,000 na successful na profit. And sa ating failure naman, meron tayo ditong negative $2,000. So, sa do nating pares po siyang 0. Then yung ating probability or yung ating prior probability, meron tayong 0.35 and 0.65. And sa ating cost of survey, meron po tayo dito $1,200 or 1.2. So, ang mangyari, i-convert naman po natin siya sa ating net payoff table summary. So, para mangyari po yon, yung cost of survey, ibabawas natin siya dun sa ating mga payoff natin sa alternative 1 hanggang 3. Okay, so ang mangyari po sa kanya, step 1, determine the net payoff if the market survey is conducted by deducting the cost of survey. So, gaya nga sinabi ko kanina, ima-minus lang po natin yon. So, ang formula po nun is net payoff equals to payoff minus cost of survey. So, mangyayari sa kanya, ito na po. So, meron tayong 15 minus 1.2 equals to 13.8. So, sa failure naman po natin, meron po tayo dito negative 5 minus 1.2 equals to negative 6.2. So, sa ating alternative 2 na Surf with Lime, meron po tayo ditong 5 minus 1.2 equals to 3.8.
And sa ating failure naman, meron po tayo ditong negative 2 minus 1.2 equals po siya sa negative 3.2. So sa do natin, syempre since 0 yung kanilang value, so negative 1.2 na yun automatic. So ayan po yung mangyayari sa kanya. Ito yung decision tree for revised probability. So napakalawak po nito kasi yung daming ano. So sa ating una, meron po tayo dito kanina. Ito yung conditional probability natin, 'di ba? Ilagay lang po natin siya sa bottom. Bakit? Basta may purpose 'yan. So ang mangyayari po sa kanya is ayan po yung non-conducted, ibig sabihin yan. Ito yung hindi ka nag-survey, non-survey. Okay, so yun yung payoff, di ba? Halos yan lang din po yun. And sa atin pangalawa, meron tayo ditong conduct. So nahati sa dalawa yung decision natin, conduct or none. And then syempre dun sa ating none, meron tayong answer dito na $2,000. So dito naman po sa conduct, dito po tayo mag-compute. So meron po dito ang bilog. Kung makikita nyo po, nahati pa po siya sa positive tsaka sa ating negative. Ito yung parang positive feedback or negative feedback sa ating survey natin, kung maganda po yung kinalabasan. Okay, sa ating positive naman po tsaka sa negative, naalala nyo, meron po tayo ditong square. So parang ganun lang din po siya kung paano natin i-compute yung ating conditional probability. So meron po tayo ditong alternative 1 na surf with lemon, both side, positive tsaka negative, lalagyan natin siya. Sa pangalawa, meron po tayo ditong surf with lime, bilog din siya. And then sa ating pangatlo, do nothing. So long cut na po siya kasi pares po siyang may payoff both dun sa ating event 1 tsaka event 2, yung successful tsaka failure natin. Since same yung answer niya, so para din siyang conditional probability kung ano yung ginawa natin dun. So long table na po siya. Yung surf with lime tsaka surf with lemon, nahati pa po siya sa dalawang event. Yung type of market natin na successful tsaka failure. So yun po yun. And then ang sumunod, syempre kunin natin yung table ng ating probability para may kopyahan po tayo. So nasa inyo po yung kung i-round up nyo. Okay, so dito meron po tayong 0.6768 dun sa ating surf with lemon tsaka surf with lime na successful. And then sa ating pangalawa, syempre yung 0.3232 para naman po sa ating failure ng ating positive side naman po. So sa ating negative naman po, nung ating successful, meron po tayo ditong 0.1646. Okay, and then sa ating failure, meron po tayo ditong 0.8354. So, kompleto na po yung ating posterior probability. Okay, so ayan po yung ating posterior probability and then ito yung ating payoff natin. So, yan na po siya. Yung mga sinagot natin kanina ng net payoff table. So, napapansin nyo, dun sa non-conducted, hindi na bago yung kanyang net payoff. Consider siya as net payoff. Ima-minus lang siya sa 0. And then dito sa ating positive negative, dun sa conduct side natin, lahat na bago. Minus na yung cost dun sa kanyang payoff dun kanina. Since long yung ating none, so sa ating none, pwede na po siya nating i-transform as a long decision natin. So pwede na po siya maging ganyan. Okay, para gumanda-ganda ng konti yung ating paningin. Para mas maintindihan lang po natin. Kumbaga automatic na yun yung sagot. Kung maalala nyo po, yung ating probability of survey, magagamit natin ito. So ayun na po yun. And then ilalagay na po natin siya dito. 0.36 saka 0.64. And then sa ating net payoff table, so ganyan lang po siya. Napakahaba. Okay. Kaya kung mapapansin nyo, alos ganyan lang po yung itsura niya. Ginawa lang po nating 3. So pares lang po yun. Yung 3 tsaka to, yung net payoff table. Mas maganda lang kasi mag-visual sa 3. Kahit sa libro nung tumingin ako, ganito yung itsura niya. Eh gusto ko siyang i-convert sa 3. Since yun po yung topic ko, tayo sa may 3. Tapos ito support lang tong table na to. So ayan na po siya. Meron po tayo ditong p-survey na positive na 0.36. And sa ating negative, meron po tayong 0.64. And sa ating none, meron po tayong 100%. Syempre, isa lang naman po yung pagpipilian niya, di ba? Step 2, determine the expected monetary value or EMV of each product alternative. So, EMV is equals to sum product of probability and net payoff. Since nagkaroon na po tayo dito ng mga value dun sa ating posterior probability natin, so i-multiply lang po natin siya sa ating net payoff kung saan po nakatapat yung kanyang value o kung saan nakatapat yung event na payoff natin. So, ayun na po yun. And then sa ating EMV, ayan na po yung formula niya. Sinabi ko na po kanina. So, ayun na po. Meron po tayo ditong sa unang part natin. Meron po tayo ditong 0.68, multiply lang natin sa 13.8 plus yung 0.32 natin na probability, multiply lang natin siya sa negative 6.2. So magiging 9.34 plus negative 2. So magiging minus yun syempre. So magiging 7.34. So yun na po yung magiging value na. And then sa ating pangalawa,
0.68 multiplied 3.8 plus 0.32 multiplied by 3.2. Negative yon. So, yun na po. Magiging 2.57 plus negative 1.03. Ang answer is 1.54. Para naman po sa ating do nating, diretso na siya. Negative 1.2 na siya. So, para naman sa ating negative side natin, so, meron po tayo ditong 0.16 multiplied by 13.8 plus 0.84 multiplied by negative 6.2. So, meron tayo ditong 2.27 plus negative 5.18. The answer is negative 2.91. Ay sa ating surface line naman po ng negative, meron po tayo ditong 0.16 multiplied by 3.8 plus 0.84 multiplied by negative 3.2. So, meron po tayo ditong 0.63 plus negative 2.68. So, the answer is negative 2.05. And then, sa do natin, syempre, diretso lang po siya na negative 1.2 na siya. And then, kung makikita natin, dito sa ating conduct, meron din naman po siya actually. So, ginawa na natin siya dun sa unang video natin. So, ipakita lang natin yung visual niya. So, eto na po yun. Meron tayo dito 2, tapos 0.45, tsaka 0. So, ito yung sa previous problem natin, ha. And then, syempre, yan na po yung kanyang value. So, kinuha lang po natin yung maximum dun. Diniretso na po natin siya. So, kaya 2 yung sagot dun. Okay, kasi siya may pinakamataas na profit. Okay, so, answer is 2. Sa survey and product decision, ito pa lang yung value na meron tayo. Ayan, yung sa EMV side natin. And then, unlike naman po natin gagawin dyan, sa ating step 2 pa rin naman, number 2, determine the maximum EMV for each survey. So, I is equal to survey. And then, dito meron tayong max of I equal siya sa, yun, yung mga EMV natin. EMV1, EMV2, tsaka EMV3. Okay, so tatlo yung pinagpipilian natin doon. Kasi meron tayong 3 alternatives. So, solve for max EMV for each survey. So, una, syempre, max. Yung tatlo natin, para dun sa ating, sa ating maximum na to, ay sa ating positive na to. Meron tayong 7.34, 1.54, tsaka negative 1.2. Ang pinakamataas sa kanya, syempre, si 7.34. Kaya yun yung pinili natin. And then, sa ating negative naman po natin, meron po tayo ditong max sub 2 equals to negative 2.91 and negative 2.05, tsaka yung negative 1.2. Kaya lang, kung mapapansin natin, puro negative siya yung pagpipilian natin. So, pagka ganyan yung lumabas sa ating problem, ating sagot, so automatically 0 na siya. Ayan na po. Kasi logic naman kukunin natin yung maximum para kumita tayo, pero negative pa rin yung sagot natin. E di, wag na lang, di ba? Kaya 0 na lang din pag ganun. So, sa ating dito, sa max sub 3 natin, ito pa rin naman yun, 2.450, yung pinakita ko kanina doon. So, pinakita ko lang ulit dito para pare-pares na sila. Okay, and then, 2 na yung sagot niya. 2 pa rin naman. Sa survey and product decision natin na table, so puro na siya ganyan. Puro yes, no, 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 yes, no, no. Okay, so mapapansin nyo, dun sa ating puro negative, sa ating yellow fill color natin, puro no yung sagot natin kasi puro negative siya. So dun sa mga yes natin, yun yung maximum. Dun sa none, tapos dun sa conduct, sa positive side natin, meron po tayo ditong 7.34 na highest. And then dun sa baba naman po is 2 yung kanya naging maximum natin. So, ganun lang din po yun sa ating 3. So, step 2 pa rin, number 3, determine the EMV of the survey. And then sa number 4, determine the maximum EMV of the survey. O yan na, so pinagsabay na po natin sila kasi madali lang naman po siyang gawin. So, yun na po siya. Kinat na po. Nakita nyo, yung gray side na to, wala na siya. Ibig sabihin, hindi na natin siya kailangan. Kumbaga, sa puno, putulin natin yung mga bulok, or dito sa decision tree, putulin na natin yung mga hindi natin kailangan. Yung mga mababa po yung kanyang ambag sa profit, so tanggalin natin yun. So, mas bigyan pansin natin yung makapagbigay ng mataas. So, sa ating EMV survey natin, meron po na tayong 0.36 multiply by 7.34 plus 6.64 multiply by 0. So, EMV ng ating survey yan, diba? Ibig sabihin, sa positive, meron tayo ditong 0.36, sa negative, meron po tayong 0.64. Since 0 nga yung ating maximum dun sa ating negative, so useless, diba? Okay, tapos sa ating positive naman natin, 0.36 multiply by 7.34. Yung 7.35, yun yung maximum kanina dun sa tatlong pinagpipilian. And then 2.64 plus 0, so 2.64 yung answer natin dun sa ating survey. And then syempre yung maximum dun sa dalawa, kunin na rin po natin siya. So para naman po sa ating none,
Siyempre, 100% multiply by 2 is equals to 2. 1 times 2. Ganun lang po. So, 2 yung sagot. And then, kunin natin yung max dun sa dalawa. Dalawa na lang po yung pagpipilian dito sa maximum. Conduct or none. So, meron po dito itong 2.64 tsaka 2. So, syempre, ang nanalo dito si 2.64. So, ayun na po siya. Ayun na po yung nangyari sa kanya. $2,640 expected gain if the survey is conducted. So, meron pa rin po tayong gain dun sa ating conduct. So, basically, ito yung pinili. So, ito na po yung ating final table sa survey and product decision natin. So, ayun na. Meron na tayo ditong EMV na 2.64, tapos 2. Tapos, conduct na yes, tapos yung sa none, no. So, basically, ito na rin yung final decision natin. Okay? Ayan, pruning na siya. Naputol na yung kanyang sanga. And doon tayo nag-focus sa nakapagbibigay ng mas mataas na profit natin. Okay, di ba? So, nirelate lang natin siya sa ating puno na kung saan tinatanggal natin yung mga konti lang yung ambag, tinanggal na natin. So, binigyan natin pansin yung mga mas mataas na makakapagbigay ng ambag dun sa ating profit. So, sa ating pong step 3, so meron po tayong step 3 pa. So, meron po tayo dito set up the sample information. So, ayan, determine the total value with the cost of sample information. Ang formula po niyan is yung, siyempre, total value, W, tapos yung CI natin, yung cost information natin. Equal siya sa max EMV minus CS. Okay. Dun sa max EMV natin, kung makikita natin dito, at meron tayo ditong conduct tsaka none. Ayun, yung kanyang formula is 2.64. So, ito yung solution natin. Meron po tayo ditong 2.64 plus 1.2 equal siya sa 3.86. And then sa ating none naman, meron tayo ditong 2 plus 0 equals 2. So, saan nakuha yung 2.64? Ayun yung ating max, natin, yung decision natin na pinili kanina, 2.64. Tapos, inad lang natin si 1.2, which is, kanina kasi, binawas natin yung 1.2. Diba kung makapansin nyo, dun sa ating net payoff natin, binawas natin si 1.2. Kasi inassume natin sa solution na nakabawas na si 1.2. Pero dito, ang hinahanap kasi, yung total cost of survey. Isasama natin yung cost na yan. Total value with the cost of survey, ha. Sabihin yung value, kasama pa yung cost of survey natin. Kaya nagkaroon ng 1.2 doon. Kaya ang sagot niya is 3.86. So dun sa ating none, pure talaga na yung mismong value na agad yung sagot niya. Wala na siyang cost of survey kasi di naman tayo nag-survey doon. None nga yung nakalagay, di ba? Kaya basically 2.2 plus 0 is equals 2. So sa ating table, ayan na po yung magiging itsura niya. And then sa ating step 3 na number 2, determine the expected value of the sample information. So, ito na po yung pinakasagot natin dyan. Ito na po yung pinakakukunin nating answer. So, sa ating EVSI, ayun yung EVSI, yung expected value of sample information, equal siya sa TVWCI conduct, tapos yung TVWCI na none. Yung sagot kanina doon sa table natin na kanina. So, ipagma-minus lang natin yon. So, sa ating expected value of sample information, so meron tayo itong EVSI is equals to 3.86 minus 2. So, answer is 1.86. So, yun na po yung sa table natin. Okay, so ito na po yung pinaka-answer talaga natin dun sa ating EVSI. So, sa conduct, meron tayo ditong 3.86, tapos sa none, meron tayo ditong 2. So, i-minus lang natin yung dalawa na yun. Meron tayo ditong EV with sample information. Yung EV, expected value po yun, with sample information. So, meron tayo ditong 1.86 na total. Okay, so ang conclusion natin, Charles should conduct the survey and expect a gain of $2,640 for the company. If the result is positive, he should launch Surf with Lemon. If the result is negative, don't conduct any of those alternatives because the profit is less than 0. The expected value of sample information is $1,860 compared to the cost of only $1,200, so the survey should be conducted. So, yun na po yung ating magiging final conclusion natin. So, yun lang po. Kasi dito sa ating revised probability, super complicated talaga yung kanyang problem. So, ito na po yung kanyang final answer niya. So, magko-conduct tayo ng survey kasi kikita pa tayo. So, meron tayo itong expected value of sample information, di ba? I-minus lang po natin yun. Ayun po yung magiging kanyang difference dun sa kanyang nag-conduct or dun sa hindi nag-conduct. Yun lang po yung pinagkaiba nun. Ayun yung po yung expected value of sample information natin. So, yun lang po yung magiging sagot natin.
So kung nagustuhan nyo po yung aking video, huwag nyo na pong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click natin yung notification bell natin para sa tuloy-tuloy na asenso ng ating channel natin. Kung may mga comment pa po kayo, comment nyo lang po sa comment section natin yung mga concern po natin sa video na to at isasagot po natin, lilinawin po natin yan lahat. So muli, napasalamat ako hanggang sa muli. Paalam po.